Ayan, pinatulan na kayo. Ayan naman gusto niyo dyan ka-coffee eh. Pinatulan na si Morales ni Pangulong Bongbong Marcos. Napanood niyo na ba yan ka-coffee? Sa unang pagkakataon, nagsalita po ang ating presidente patungkol dito sa lumabas na professional liar. O yan. Hinalintulad po ni Pangulong Bongbong Marcos na isa pong professional liar. Pag sinabi mong professional ka-coffee, kumbaga negosyo niya na ang pagsisinungaling. Yan ang punto dyan ni Pangulong Bongbong Marcos. Parang jukebox daw, no? Parang videoke. Hulog ka ng 5 piso, ngayon 10 na, hulog ka ng 10, pili ka ng kanta. Ganyan po si Morales. Hulugan mo ng pera, magsasalita. May ganyan eh, parang pag namasyal ka, ano tawag natin dyan? Di ba pag namasyal ka, may yung mga statwa na naka-pose lang, nakaganyan lang sila, oh. Hindi sila gumagalaw. Pero kapag hulugan mo ng barya, gagalaw-galaw yan, pwede ka magpa-picture. Yan si Morales, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Parang jukebox. Kahit ano, basta bayaran mo, kakantayan ng kung ano-ano. Mandadamay ng kung sino-sino. Pakinggan ninyo yung hearing. Very inconsistent si Morales sa kanya mga pinagsasasabi dyan. Ayan, binansagan tuloy siya ng presidente. Ayan, gusto nyo ha? Patulan kayo ha? Ayan, pinatulan kayo ng presidente ngayon. Marcos on ex-PDEA officer linking him to drugs. He is a professional liar. Ayan, professional. Kumbaga, sanay na sanay, bihasa, pero hindi pa rin ganoon kagaling kasi nadadali pa rin eh, yung mga inconsistencies eh. In short, trabaho niya ang magsinungaling, itong si Morales. Sabi ni PBBM, ngayong araw lang po yan, ngayong Biyernes, brand niya po itong dating agent ng PDEA na si Jonathan Morales bilang isang professional liar as he compared him to a jukebox. Agree ako dito kay PBBM. Tignan mo si PBBM, pag bumanat ang presidente, simple lang pero rock. 'Di ba? Maikling statement pero sa full ka eh. Parang si First Lady eh. Isang interview lang, isang interview lang. Windang silang lahat eh. Basag silang lahat diyan eh. Marcos downplayed the claim of Morales that he was included in the leaked confidential documents, a pre-operation report in the authority to operate of the anti-drug agency. Eh, sabi ng PDEA eh, hindi totoo yung dokumento na yan eh. Mahirap naman bigyan ng importansya yan. You know, this fellow is a professional liar at parang jukebox. Kung anong ihulog mo, basta maghulog ka ng pera kahit anong kantang gusto mo, kakantahin niya. Kaya walang saysay. Tingnan mo na lang ang kanyang record, sabi ni PBBM. Correct, tingnan mo yung kaso niya. Napakaraming kaso pa lang yan. Actually, hindi ka naawa doon kay Morales eh. Hindi ka maawa kay Morales eh. Maawa ka sa pamilya ni Morales. Paano kung may mga anak yan? Di ba? Anong ihaharap na mukha ng anak niya? O kung may asawa itong si Morales, anong mukha ang ihaharap na yung tatay mo, di ba? Bayaran. At ang masakla pa para magsinungaling. Di ba? Kawawa yung mga anak ni Morales dito. Kawawa yung pamilya niya. Kung buhay pa yung nanay niya o tatay niya, walang mukhang ihaharap dahil tinan mo, sisiraan mo pa ang presidente kung ano-ano pang gagawin mo dyan. Di ba? Hindi ka na naawa sa pamilya mo. Tingnan mo na lang ha, ang kanyang mga kaso, siya ng false testimony. Yang ganyan, ilan bang marami siyang history ng kung sino-sinong sinasangkot, kung saan-saan, parang yun ang doon siya. Yun ay hanap buhay yata niya, kaya professional liar ang tawag ko sa kanya, sabi ni PBBM. Biruin mo yung trabaho mo, no? Susuhulan ka para magsinungaling. Parang ang hirap nun ha. Kakain ka, ipapakain mo sa pamilya mo, dahil suhol yan, dahil nagsinungaling ka. O sino nagsuhol naman dyan? Iba kung sapin pa yan sa nagsuhol. Pero ang pinupronta dito, si Morales. Kaya dapat tumigil na si Morales dyan eh. Siya yung nasa stage, oh. Siya yung nasa camera. Oh. Yung nagsusuhol sa kanya, nasa likod lang, humahalak lang. Parang puppet yan, di ba? Hindi pala puppet. Anong tawag yan? May strings? Puppet ba tawag doon? O puppet? Puppet pa rin. Oh. May strings. Yung nagko-control, hindi nakikita. Pero itong si Morales, nakikita siya. Siya ang hinuhusgahan at deserve niya namang mahusgahan. Ang hinuhusgahan, ang pamilya niya, yung mga nagpalaki sa kanya, bakit nagkaganyan si Morales. Pero yung tao nagko-control sa kanya, bigay na sa kanya ng pera. O sige, ito sabihin mo, ito ganyan gawin mo. Eh, worth it ba yung ibinabayad sa iyo? Ganyan din ang sinabi ni First Lady kay Maharlika. Sana worth it yung pinagpalit mong salapi dyan sa friendship nila. Earlier in a Senate inquiry, PDEA Director General Moro Virgilio Lazo reiterated that Marcos was never part of the agency's drug watch list. Last April 2, PDEA already released a statement indicating that the two documents were not found in their plans and operations report management information system or PORMIS.
Nakakapagtataka tayo eh. Saan nakuha ni Maharlika yung dokumento na yan? Pero sabi ni Morales, sa akin galing yan. Pero hindi niya alam kung sino nagbigay kay Maharlika. Aba, yun. Malaki po ang suhol sa kanya, sabi ni LB Cas. Sana nga worth it. Pero walang halagang sasapat doon sa kahihiyan mo. Di ba? Kahit sobrang dami mong pera, isipin mo yung anak mo, anong iharap ng anak mong mukha. Kahit bayaran ka ng 1 million dyan, 5 million, 10 million ang ibayad sa'yo dyan, sira ang pagkatao mo. Sira ang imahe mo, anong mukha iharap mo dyan. Itago mo yung pera mo, paritoke ka para gumanda yung imahe mo. Hindi na rin maka-atras itong si Morales kasi naiipit na rin siya dyan eh. Ang gawin niya, magandang gawin niya dyan, i-vulgar niya kung sino yung mga involved dyan na nagsuhol sa kanya para gawin yan. At ito namang si Bato de la Rosa, ang presidente na mismo ang nagsalita dyan, di ba? Actually, hindi courtesy ang hinihingi mo dyan, common sense eh. Yung resource person mo, puro kasinungalingan, hinahayaan mo pa na magsalita ng kung ano-ano. Di sinira mo yung gobyerno, sinira mo yung presidente dahil alam mo nang walang credibility yung tao na yan, hindi niya ini-interrogate para matiyak, ma-validate kung totoo ba itong pinagsasasabi ni Morales. Diba, i-validate mo muna, hindi dahil sa butas ng puncher, sabihin mo, hindi fabricated yung document na yan. Problematic itong si Bato de la Rosa. Soriano also said she was confused why she was invited to the hearing on the supposed PDEA and the supposed leaked PDEA documents. Lahat sila dyan confused. Hindi mo maintindihan ito kay Bato. Kung tingnan mo yung pagdinig, ang haba-haba ng pagdinig na yan, balik ka sa objective. Ano yung objective niyan? Hindi naman nila sinabi yung objective niyan, pero in aid of legislation. Objective niyan, matukoy, bakit nagkaroon ng PDEA leak? Ang problema, first question, meron ba talagang PDEA leak ng documents? Wala. Invento lang yan. So, anong imbestigahan mo? Wala nga. Yan ang mahirap dyan kay Bato. Nag-schedule pa na susunod na hearing. Ayan, May 13 daw. Ang susunod na hearing nila dyan. Naku, itigil mo yan. Senator Bato, wag mo nang sayangin ang resources dyan. Sana makarating sa kanya dyan. Basahin niyo yung mga comment dyan. Itigil niya na itong ginagawa niya kung ano-anong mga investigasyon o kung ano man yan. Itigil niya na yan dahil sayang lang ang resources, sayang ang pera ng taong bayan na nauubos niya dyan sa in aid of legislation daw. Ako, wala namang nangyayari. O siya, anong say niyo dyan, ka-coffee? Anong say ninyo? I-comment ang inyong opinion, ang inyong reaction dyan sa ating comment section para mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. Sa tingin ko naman, ako honest take ko dito ito ka-coffee ha. Sa tingin ko, last na yan. Yung pagdinig na yan sa May 13, huling pagdinig na po yan at hindi na masusundan yan. May magsasabi dyan kay Bato, oy pare, huwag mo nang sayangin yung resources natin, itigil mo na yan. Total, paulit-ulit lang din naman sinasabi yan eh. Ni Morales in the first place, hindi nga ma-establish yung credibility niyan eh. Sana magkaroon ng common sense itong si Bato, itigil mo na yung mga pinagsasasabi dyan. Sabi ni Rolly, pinakawalang kwenta yung Senate ngayon, malayo sa mga naunang senador, walang kamog-amog yung tanong ni Bato. Oo nga, Rolly, siyempre, kumpara mo sa panahon nila Miriam Defensor Santiago, ba? No much. Pero ito si Bato, tingnan mo, sobrang bias nito. Hindi dahil kinakampihan natin si Maricel Soriano, no? Yung pag-interview niya kay Maricel Soriano, halatang bias na bias siya. O ma'am, mukhang pagod ka na. O sige na, pwede ka na magpahinga. Tama ba namang sabihin niya sa harap ng ibang resource person? Ibig sabihin, bias. Bias. Paano siya i-respeto ng ibang resource person? Kung selective siya. O dahil si Maricel Soriano, dahil artista, o sige ma'am, maraming salamat sa pagpunta ha. Tapos magpahinga ka na kasi parang etc. Ano yun? Sobrang unfair nun sa ibang resource person. At pinakita niya pa sa ibang resource person, napaka-selective. Only Dimla, masagasaan sana kayo ng mga bus sa EDSA. Yun lang ang problema. Baka mag-cause pa sila ng traffic dyan sa EDSA. Bel Aquino ng Vienna, Austria, kung nakikinig sa atin, shoutout po sa inyo. May mga messages na kakampi ni Jukebox sa tropang Saltik. Daw. Sabi ni Azamu, oy, pulburon daw. Baka fentanyl yan. Kayo-kayo lang din yan ha. Nishiko, to the rescue, pangasi Bato kay Morales, kasabwat siya sa kalokohan nila ka-coffee. Ipakulong na yan, sinungaling na Morales,
na yan at ikaw ba to, resign ka na, kakahiya ang gawain mo. Tapos magde-defend si magde-defend ni Bato de la Rosa. Ginagawa niya, wala daw siya kinakampihan, gusto niya raw mapalabas ang katotohanan. Hello! Halatang-halata naman. Tom Ferranco, hindi nga tinanong kung ano ang kaugnayan ni Marcel Soriano kay PBBM kung meron ba. Tom Ferranco, exactly. Yan, basic question yan eh. O hindi. Dahil artista, ganyang kabayas yan. Paano may respeto yung bias mag-imbestiga? At sa harap mo pa ha, kung ako yung isa sa resource person, tapos ganyan kabayas si De La Rosa, baka hindi na lang ako din sumipot dyan sa pagdidig na yan. Arepyong, scripted daw. Halatang-halata na talaga si Bato na bibo kay Digong. John Francisco. Correct ka dyan. Sino ba kasi naglagay kay Bato sa Senado? Walang iba kundi si Digong. May mga BO daw dito sa comment section. Hayaan na sa atin sila. O sige lang, bahala kayo dyan sa mga pinagsasabi dyan. Yan, Sandra Valdez. O baka naka-fentanyl daw yan. Rolando Cabotage. Cabotage. Watching from Rome. Thank you po sa inyo. Thank you for tuning in. Kay Rolly, kakahiya talaga yung Senado dahil kay Bato. O yan, binoto ng taong bayan. Hintayin na naman tayo dyan ka-coffee. 6 years ang hintayin natin dyan hanggang matapos yung kanyang termino. Pero patapos na siya ito itong election na to, tatakbo na ito ng re-election eh. May isang Japanese character, pasensya naman, hindi ko po alam paano ito basahin. Happy viewing po sa inyo. Malapit na ang ICC, magtago ka na, sabi ni Maria Presimar Lopez. So, yun na nga, ka-coffee, isa yan sa pangamba nila. Yung mga ka-coffee natin na nasa Facebook, pasayo na lang ka-coffee ha, baka di pa kayo naka-follow. Ayan, i-click lang po yung follow sa Facebook. At kung sa YouTube kayo nakikinig, ay click lang po ninyo ang subscribe. Sige, kuha na ng kape, move on tayo sa ating next topic.